kayo sa concert ni Have Abby? Oo, ikaw ba? Ako din. Alright, see you there. Ako rin pupunta. Sige, see you. Hey, Clemboy. Ano ba? Ano ba? Puro kayo Have Abby. Asan ba ang panitikan ng Pilipino? Ang talambuhay ni Francisco Balagtas. Florante at Laura. Ako si Francisco Balagtas, ang nagsulat ng obra maestrang Florante at Laura. Sa isang kagubatan hindi sakop ng ilaw. May isang ginoong Kristiyano nangangangalang Florante na nakatali sa isang puno. Sa bawat dugong tumutulo mula sa kanyang mga sugat, ay katumbas ng labis na sakit na kanyang iniinda. Oh Diyos ko, bakit? Bakit ako humantong sa ganito? Sa isang iglap, ngayon ako'y nagdurusa. Sa mga oras na ito, maaari akong pumanaw. Maaari akong malagutan ng hininga. Ito na nga ang aking katapusan. Mahal kong Albania, o kay gandang kaharian. Mahal kong Laura, ang nag-iisang iniibig ng aking puso. Ako'y mawawaalam niya. Habang patuloy pa rin nakagapos si Florante sa higera, may dalawang mabangis na leon na sumulpot sa kinaroroonan niya na tila ba handa siyang durugin at lapain. Ano ang mga inay na iyon? Ang mga leon, tila naman inaatake na kung sino. Nagkataon na si Aladdin, isang ginoong Moro ay nasagupat kung nasaan si Florante. Siya ang kumitin ng buhay ng mga babangis na leon at siyang nagligtas sa kaawang-awang Kristiyanong si Florante. Matagumpay na iniligtas ni Aladdin si Florante mula sa mga leon. Inalalayan niya ito papalayo sa kung saan ito'y nagdusa at hinintay niya itong magising. Ikaw, sino ka? Ikaw isang Moro, hindi ba? Kalma! Nais lamang kitang iligtas sa mga leon na balak kang lapain kanina. Kung gayon pala ang iyong intensyon, maraming salamat. Pasensya na sa aking pagkabigla. Nais mo bang isalaysay kung bakit ka humantong sa ganito? Dahil hindi ka naman katulad ng ibang Moro, pagbibigyan kita at kwento ko ang aking buhay. Ako nga pala si Florante, isang Kristiyano at nag-iisang anak nila Duque Viseo mula sa Kariang Albania at Prinsesa Floresca mula sa Kariang Crotone. Anak ko, mahal na mahal ka ng inay.
Walang araw na umalis ka sa aking puso. Ay, kasing kisig mo ang iyong ama. Walang dudang lalaki kang madaming tagapaghanga. Diyos ko! Tulong! Kung sino mang kariyan! Tulong! Linitek na, Berte! Lubayan mo ang aking pinsan! Sa kahariang Albania, pinag-usapan ni Duque Breseo at Prinsesa Floresca kung saan mag-aaral ang kanilang minamahal na anak na si Florante. Nagpakita ng labis ng pag-aalala si Floresca para sa kanyang anak nang maisip niyang wala na mag-aalaga rito. Hinawi naman ni Duque Breseo ang pangangamba ni Floresca at sinabing aalagaan naman si Florante ng mabubuting guro sa Atenas. Ako ay nag-aalala para sa ating anak. Ngunit ikaw ay tila ba parang kampante na mag-isang maglalambay papuntang Atenas si Florante. Huwag kang mag-aalala, aking ina. Panatag ako na magiging mabuti ang kalagayan ni Florante sa Atenas. Alam mo kung sa'yo magtulong ang mga guro roon. Ang kanilang anak na si Florante ay pumayag sa desisyon ng kanyang mga magulang. Siya na nga ay naglakbay patungo sa Atenas at ang unang bumungad sa kanya ay ang maaliwalas na kapaligiran at ang mga maliligayang guro na bumati sa kanya. Florante, ikinagagala kong makita ka. Ako nga pala si Antenor, ang iyong magiging guro. Ikinagagala ko rin ho kayo makita, Ginoong Antenor. Kung ikaw ay nangangamba, hayaan mo at masasanay ka rin. Magugustuhan mo rin ang paaralan na ito. Lumipas ang mga araw at kahusayan ni Florante ang nagpahanga sa guro na si Antenor. Mga lumipas na mga araw na ikay naririto, napakita mo ang iyong husay at galing. Hanga ako sa iyo, Florante. Maraming salamat po, Ginoong Antenor. Husayin ko po sa susunod. Isang mainit na araw, tinipon ni Antenor ang kanyang estudyante para sa kanilang gagawing pagsasadula. Sinabayan ng ulo ni Adolfo ang init ng panahon, dulot ng kanyang pagkainggit kay Florante. Magsisimula na ang pagsasadula. Si Florante ang gaganap bilang Eteocles, si Menandro ang gaganap bilang Reyna Yocasta, at si Adolfo ang gaganap bilang Polinice. Maaari ka nang magsimula, Florante. Hindi ka narapat dito! Kailangan mo magdusa! Mangal! Adolfo! Masisiraan ka na ba ng ulo? Hindi ka narapat sa kanya ay mamatay. Siya ang kapag-agaw na ngayon karangalan. Walang masama sa paghangad ng malaking karangalan at posisyon. Ngunit masama ang maghangad ng kapahamakan sa iyong kapwa. Itigil mo yan, Adolfo! Salamat, Fernando. Lumang nagawa ko sa'yo, Adolfo, at nais mo napahamak ako. Lumipas na ang isang taon at si Florante ay nakatanggap ng isang liham mula sa kanyang ama na naghahatid ng balita tungkol sa kanyang ina na si Prinsesa Floresca. Oh, mahal kong ina, hindi man lang kita naabutan, hindi man lang kita natamay sa iyong mahuling sandali. Si Florante, kasama si Menandro, ay nagtungo kay Antenor upang magpaalam. Nais kasing umuwi ni Florante sa kahariang Albania para isagawa ang libing ng kanyang ina. Ako po'y liliyas na, Ginoong Antenor. Mag-ingat ka sa iyong pagbalik sa Albania, Florante. Mag-ingat ka rin kay Adolfo. Maraming salamat po, Ginoong Antenor. Walang anuman, Florante. Ikaw naman, Menandro. Mas mabuti na samahan mo si Florante babalik sa kanyang kaharian upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Mag-iingat kayong dalawa. Maraming salamat po, Ginoong Antenor. Mauuna na po kami.
Si Florante ay ligtas na nakarating sa Albania kasama si Menandro. Nakatanggap naman ng liham si Duque Briseo galing kay Haring Linceo, kaya sila Florante at ang kanyang ama ay tumungo sa kanya. Gandang araw, mahal na hari. Ito nga pala ang aking anak na si Florante. Florante, ang makisig na batang papalit sa aking trono, ikinagagalak kong makilala ka. Kinagagalak ko rin kayo makilala, mahal na hari. Mahal na hari, ano po ang pangalan ng binibining nakadayo roon? Ayan ang aking anak, si Laura. Maaari mo siyang lapitan kung gusto mo siyang makilala ng lubos. Siya, mauuna muna kami ng iyong ama at kami mag-uusap pa. Maiwan mo na kita rito. Maraming salamat po, mahal na hari. Magandang araw, Binibini. Magandang araw din sa'yo, Florante. Paano mo naman nalaman kung ano ang aking pangalan kung hindi pa naman tayo lubos na magkakilala? Hindi na bago ang iyong pangalan sa akin. Madalas ka kasi di kwento ng aking ama. Kung gayon, nais kong malaman mo na nakuha mo ang aking atensyon. Kasing ganda mo ang mga bulaklak na nakapataw sa iyong ulo. Oo, Florante. Isa kang makisig at matapang lalaki. Alam kong sanay ka ng mga akit ng kababata. Maniwala ka sa aking sasabihin, Binibini. Ikaw lamang ang nakakuha ng aking atensyon at wala ng iba. Ang iyong balat na lumiliwanag sa sikat ng araw at ang iyong halimuyak na kasing bango ng mga bulaklak dito sa Albania ang umaakit sa lalaking katulad ko. Hindi ko alam kung seryoso. Ngunit maraming salamat. Ako ay seryoso, Binibini. Bawal na lang ang tawag sa akin. Parang lubos na formal ang kanyang pinipili. Paumanhin, Binibini. Ay, paumanhin, Laura. Walang problema, Florante. Sana'y pagbigyan mo ang hiling ko na makilala ka ng lubos. At sa tingin ko, magiging mas masaya kung sasamahan mo ako maglibot dito sa Albania. Natutuwa ko rin makilala ko. Kaya pagbibigyan mo. Makalipas ang ilang araw, mas naging malapit sa isa't isa sina Florante at Laura. Ngunit, kahit kaano pa karami ang oras ng kanilang binigay sa isa't isa, kailangan pa ring mamaalam ni Florante upang sumabak sa digmaan. Paalam na, aking Laura. Mag-iingat ka, Florante. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Salamat, aking Laura. Pinapangako kong babalikan ko. Kinabukasan, nagsimula na nga ang digmaan. Dugo laban sa dugo, laman laban sa laman. Mga kasama, tayo nagtagumpay! Sila Florante at ang kanyang mga kasama ang mga nagtagumpay sa digmaan. Ngunit, ipinaalam ni Haring Linceo na kailangan muli makipaglaban ni Florante dulot ng pagdakip ng kanilang mga kalaban kay Haring Linceo. Magandang gabi, Florante. Pasensya ka na, ngunit kailangan mo makipaglaban ulit bukas. Mahal na hari, huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po. Ipinapasalamat ko sa Diyos na ikay ligtas, Florante. Maraming salamat po. Sumabak muli sa digmaan si Florante. Lahat sila ay duguan at pawisan, ngunit ni isa'y walang umaatras. Nagtagumpay muli sila Florante at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit mas bumagsik pang kasamaan ni Adolfo at siya'y nag-utos na dakipin si Florante. Ako na may tinakip ng mga tauhan ni Adolfo. Kaya kanina, natagpuan mo akong nakatali. Ipinapatay niya rin ang aking ama at ang ama ng aking Laura. Ikinalulungkot ko ang iyong sinapit, Florante. Hangad ko lamang ang iyong kaligtasan at kapayapaan, at sana ay makita mo ng muli ang iyong minamahal, si Laura. Ngayon, ako naman ang magkukwento ng aking buhay. Ako nga pala si Aladdin, ang anak ni Sultan Ali-Adab ng kaharian ng mga Moro. Nakakahiya mga aminin pero kaagaw ko rin ang aking ama
sa aking iniibig na si Florida. Wala ka bang balak na pakisalan ko? Mahal ko, kung alam mo lang kung ilang beses kong pinagpantasyahan ng araw kung kailan tayo ay kasal na. Hayaan mo, darating rin ang araw na tayo ay kakasal. Siguraduhin mo lang, Aladdin. Alam mo namang, matatalim mo aking mga palaso. Baka kapag ikay tinamaan, tumakbo kang luhaan. Mahal ko, huwag mo naman nakikakutin ng ganon. Ngunit, kung ikaw naman ang papana sa akin, tatanggi pa ba ako? Sa mga sumusunod na oras, si Sultan Ali Adab ay sumunod kay Florida. Sinabihan niya ang dalaga na sumama sa kanya, at kung hindi, ay lalagutan niya ang hininga si Aladdin. Sumama ka sa akin! Bitawan mo ako! Kung hindi ka sasama sa akin, papasalin ko sa Aladdin. Subukan mo taong papatay sa'yo! Kung gusto pa makita sa Aladdin ng buo, humihinga, sumama ka sa akin. Ako'y sasama sa'yo para sinasabutin ni Aladdin. Pero tandaan mo, hindi mahulog ang loob ko sa'yo kahit kailan! Samantala, ang iniibig na dalaga ni Florante na si Laura ay tiyak na nanganganib ang buhay ng matipuhan siya ni Adolfo na sa pagkakaalam ng lahat ay may labis na pagkainggit kay Florante. Tulong! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang pumigla! Tingnan natin kung maliligtas ka ng Florante mo. Ang tatapos kay Florante, magiging akin ka na! Tigil mo yan! Nang maligtas ni Florida si Laura mula sa mga kamay ni Adolfo, nakataong nasa iisang gubat lamang sila ng kanilang mga inirog. Sa paglalakad nila Florida at Laura, natagpuan nila sila Florante at Aladdin. Anong mga ingay na yun? Parang may taong paparating. O kaya, para tayong pinagmamasdan. Sikat puntahan natin upang malaman natin kung ano ang mga iyon. Laura! Florida! Mahal ko, ako'y muntik mapahamak sa karibal mo si Adolfo. Mabuti na lamang at ako'y nailigtas ni Florida. Ang buong Albania ay nagkagulo na simula nung umano ang ating mga ama. Dadagdagan pa ang pasakit na ikay mawala. O aking Laura, sa akin ikay mananatiling ligtas. Ang mahalaga sa akin ay walang mangyari sa iyong kapahamakan. Kahit ilang saksak at bala pa ang aking natamo, maramdaman ko lang na tumubok ang iyong puso, ako'y masasawing panata. Huwag kang mag-aalala, mahal ko. Ikaw naman, mahal ko. Anong balita sa iyo? Si Laura ay aking iniligtas sa kamay ni Adolfo at siya'y tinala ko rito. Ako na may walang sawang inaagaw ng iyong ama. Ngunit pilit akong pumipiglas sapagkat ikaw lamang ang aking iniibig. Kung gayon, masaya akong ligtas ka. Tayo magsama na, mahal ko. At ang ipinangako ko sa iyong kasal ay akin ang tutuparin. Mahal na mahal kita, Florida. Tayo maaaring magpakasal kahit kailan. Ang iyong kaligtasan muna ang aking pangangambahan. Ngunit ngayon, masaya rin akong ligtas ka. Mahal na mahal kita, Aladdin. Higit pa sa iyong akal. Matapos ang mga masasamang pangyayari, ang mga magkasintahan ay nagkanya-kanya na. Sila Florante at Laura ay nagsama muli. Ang kasal naman ni na Aladdin at Florida ay naganap at dinaos na. Bago pa man sila ikasal, sila ay naging mga tauhang Kristiyano na. Noon, hindi ko lubos na maisip ang aking sarili na ikakasal sa isang babaeng handa akong mahalin kahit ako pa may hindi perpekto. Ngunit, nang ikay aking makilala ng lubos, nakita ko sa mga mata mo ang aking magiging kapalaran. At sa mga oras na iyon, alam kong ikaw na ang aking pakakasalan, ang magiging ina ng aking mga anak at ang aking magiging katipan hanggang sa pagtanda. Sa tikas at tapang na aking taglay, supling pa lamang ako'y hindi ko na nais magpakasal sa kung sino. Ipinangako ko sa aking sarili na ako'y tatanda bilang isang matapang na babaeng walang kung sino mang sinasandalan. Ngunit nakilala kita. Ako'y napaibig sa iyo at simula noon, wala nang araw na hindi ko hiniling na ikay aking mapakasalan. Aladdin, tinatanggap mo ba si Florida bilang iyong kabiyak? Maipapangako mo ba't magiging tapat ka at sasamahan siya sa hirap at ginhawa? Opo. Florida, tinatanggap mo ba si Aladdin bilang iyong kabiyak? Maipapangako mo ba ikay magiging tapat at sasamahan siya sa hirap at ginhawa? Opo.
gamit ang kapangyarihan ko na galing sa langit at ang bisa ng aking pagiging pari. Ipinapakasal ko kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maaari mo nang halikan ang iyong iniibig. Matapos ang kasal nila Aladdin at Florida, sila ay namaalam na kila Florante at Laura upang salubungin ng kanilang bagong simula bilang mag-asawa. Maraming salamat, Florante, at pati na rin sa'yo, Laura. Kami ngayon ay mamamaalam na. Nabalitaan ko na ang aking ama ay pumanaw na. Ngunit kahit ano pa man ang mga kasamaang ginawa niya sa akin at pagbaliktarin man natin ng mundo, siya pa rin ang aking ama. Sa kanyang pagpanaw, ako naman ang papalit sa posisyon. Bibisita na lamang kami kapag kami ay magkaroon ng oras. Maraming salamat din sa inyo, Aladdin at Florida. Gabayan nawa kayo ng Diyos at palagi kayo mag-iingat. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Para nga pala sa'yo, Laura. Maraming salamat, Florida. Mag-iingat kayo. Kay ganda at kay bango ng mga bulaklak na binigay ni Farida. Nagagalak akong ilagay rito sa bahay. Kasing ganda mo. Ayan ka na naman, Florante. Hindi ka talaga nagsasawang biruin ako. Saan banda sa sinabi ko'y matutukoy mo din? Ako'y palaging seryoso sa'yo, Laura. Hindi. Salamat, mahal ko. Mahal na mahal kita, Laura. Mahal na mga din kita, Florante. Mula noon, sina Florante at Laura ay masayang nagsama. Ang bawat sulok ng kanilang tahanay naging mata para masaksihan ang bawat masasayang araw na magkasintahan. Pati na rin ang mga pagsubok na kailangan nilang lutasan na magkasama. Matapos ang lahat, nananaig pa rin ang pag-iibigan nina Florante at Laura. Ang kanilang istorya nagtuturo na sa kabila ng sakit at paghihirap, walang tatalo sa pusong nanatiling matatag para sa iniibig. At sa wakas, dito na magtatapos ang Florante at Laura. Mahal ko. Ay, ano yan? Action. Oh, Magandang araw, mahal na hari. Ito nga pala, mahal na hari. Ano pong pangalan ng binibining nakaupo roon? Ay, nakakabayo! Magandang araw. Kung gayon, nais kong malaman mo na nakuha mo ang aking atensyon. Mag-iingat ka. Si Florante ang gaganap bilang... Hindi ka narapat dito! Kailangan mo magka-live design. Hindi ka narapat dito! Kailangan mo magdusa! Mahal kong ina. Oh, mahal kong ina. Hindi man lang kita naabutan. Hindi man lang kita nadamayan sa iyong mga huling sandali. Maraming salamat po, Ginoong. Maraming salamat po, Ginoong Antonio. Kasama! Tayo Maraming salamat, Florante, at